Kabanata 51, Haha, hindi ito isyo kung minamaliit ba namin ang Chavez. Huminto ka ba upang tingnang mabuti kung nasaan ka ngayon? Kinikilala namin ang halos lahat ng mga may-ari ng bahay dito, at ang mga sasakyang minamaneho nila ay alinman sa Porsche, Maseratis, o Ferrari. Ang halaga ng mga sasakyan na pagmamay-ari nila ay maaaring umabot ng milyon-milyon. Ang isa pang security guard ay ninisian at kinutya bilang pagsang-ayon sa kanyang kasamahan. Nako, at may mga nagmamaneho din ng Rolls-Royce. Sa totoo lang, ito ang unang pagkakataon na nakakita kami ng isang tao na nagmamaneho ng Chevy at sinasabing may-ari ng bahay dito. Anong problema? Hindi ba siya aalis? Hoy, bata, halatang mali ang na-drive mong daan. Lumapit ang isa pang security guard at sinimulang himukin si Severin na umalis din. Sabi niya pag-aari niya ang isa sa mga bahay dito. Don't you think that's hilarious? Sabi ng matabang security guard kanina sabay tawa. Severin, mali ba ang tinahak mo? Napakamahal ng mga bahay dito. Napatingin si Judith sa mga villa na nasa harapan niya. Lahat sila ay napakalaki, at hiwalay na mga unit. Sa isang sulyap, malinaw na hindi maraming tao ang kayang bumili ng mga ganitong bahay. Don't worry, inay, nasa loob lang ang pwesto natin. Lumingon si Severin at ngumiti kay Judith. Nang marinig ng dalawang security guard ang sinabi ni Judith, mas natitiyak nilang nagyayabang lang si Severin. Sabi ng payat na security guard na huling dumating kanina, well, there is a easy way to solve this. Kahit sinong nagmamay-ari ng villa dito ay magkakaroon ng susi. Kunin mo ang sa iyo at ipakita ito sa amin. Pagkatapos ay malalaman namin kung nagsasabi ka ng totoo. Oo, ipakita mo sa amin ang susi mo. Haha, agad na sabi ng isa pang security. Biglang, isang Ferrari ang nagmaneho sa likod ng Chevrolet at nagsimulang bumusina kay Severin para gumalaw. Sa likod ng Ferrari ay isang Audi A8. Inilabas ni Severin ang susi at ipinakita sa security guard. Naniniwala ka na ba ngayon? Napatingin ang matabang guard sa susi at may liko na ekspresyon sa mukha. No way, may susi siya. Ang payat ay may pagkalito din sa kanyang mukha, at silang tatlo ay nagulat na talagang nagawa ni Severin na magkaroon ng susi. Pagkalabas ni Severin ng susi, hindi napigilan nina Judith at Maurice na makahinga ng maluwag mula sa upuan sa likuran. What's the deal with this car? Papasok ka ba o hindi? If not, then get out of the way. Huwag mo lang kaming harangan lahat sa pagpasok. Isang babaeng nakaistilong damit ang lumabas sa Ferrari at naiinip na humimok. Sa loob ng kanyang sasakyan ay may isa pang nakaistilong babae na kinulayan ng dilaw ang buhok, at ang babaeng iyon ay parang naiinip din. Pagkatapos ay bumaba ang ilang tao mula sa Audi sa likod ng Ferrari. Sila ay walang iba kundi sina Easton, Lucy, Quinn, Timothy, at Patrick. Si Easton ay labis na nalungkot matapos masira ang kanyang kasal, kaya nagpasya siyang dalhin ang lahat upang kumuha ng inumin sa isang bar. Habang papaalis sila ay nagkita sila, ang nakatatandang kapatid na pinsan ni Patrick at nagkataong nabalitaan na bumili siya ng villa sa Dragon Lake Vista. Wala pa sa kanila ang nakakita ng villa doon, kaya naisipan nilang pumunta at tingnan ito. Matapos makitang bumaba ng kotse ang pinsan ni Patrick, bumaba na rin sila at gustong malaman kung ano ang nangyayari. Nakangiti lang ang matabang security guard at sinabing, sabi ng taong ito, siya ang may-ari dito, pero wala akong natatandaan na may-ari ng Chevy. At bukod pa, bakit may nagmamaneho ng tatak ng kotse na ito kung bilyon-bilyon ang net worth nila? Pagkasabi noon, huminto siya sandali at idinagdag, pero ang mahalaga, may susi siya. Damn bastard! Sa lahat ng tao sa mundo, dapat ikaw lang, Severin. Noong una ay gusto ni Patrick na ipagmalaki ang kanyang sarili sa harap ni Severin sa kasal, dahil noon pa man ay kinasusuklaman niya si Severin sa matagumpay na pagwawagi ng puso ni Lucy sa nakaraan. Sa kasamaang palad, hindi niya inaasahan na papalipod din siya ni Severin sa isang sipa. Nang makita niya si Severin sa sasakyan at maalala ang mga pangyayari kanina ay agad na namula ang mukha niya sa galit.
Samantala, si Easton naman ay ganoon din ang galit at naikuyom ng napakahigpit ang kanyang mga kamao nang malaman niyang si Severin ang driver. Sa pagkabunggo niya wala pang ilang oras matapos ang nasirang kasal, pakiramdam niya ay napakaliit ng mundo. Nang makita ni Severin na naroon din si Easton, bumaba siya sa kotse at nagtanong, "Ano ang problema? Susubukan mo bang mabogbog muli?" "Ako, ikaw." Si Easton ay napuno ng galit na para bang sasakalin niya si Severin hanggang mamatay, pagkatapos at doon. Dahil nasaksihan niya ang mga kakayahan ni Severin sa pakikipaglaban sa araw na iyon, gayunpaman, alam niyang hindi siya kailanman magiging katapat ni Severin. Sa bandang huli, nananatili lang siyang kalmado kahit na nanggigigil na siya sa gilid at sasabog na sa galit. "Huwag ka nang mapusok muli, Severin." Nag-aalala si Judith na baka masaktan muli ng kanyang anak si Easton, at agad na bumaban ng sasakyan para pigilan siya. "Ito ba ang hothead na pinag-uusapan niyo kanina?" Kumunat ang noo ng nakaistilong babae kay Severin at tinanong ang grupo. Lumingon si Patrick sa kanyang pinsan, si Jade Stone, at sinabing, "Oo." Ito rin ang lalaking gumawa ng kaguluhan sa kasal ni Easton ngayon at humiling na ibalik sa kanya ang Doty. "Hindi ba't nakaiinis iyon? Kilala mo ba kung sino siya, Miss Jade?" Tanong ng security guard matapos marinig ang usapan nila. "May-ari ba talaga siya ng villa dito? Nasa kanya ang susi ng isa sa mga unit." "Siya," nakangising tanong ni Easton, "ang magmamay-ari ng bahay dito." Katawa-tawa lang. Kawawa ang lalaking ito, at kalalabas lang ng kulungan. Paanong ang isang ex-convict na pinalaya ilang araw lang ang nakakaraan ay makakabili ng villa dito? Ngumisi din si Lucy. "Hehe, bakit ko papakasalan si Easton kung kayang mag-villa dito ng dirty poor loser na yon? Puro mayayaman lang ang may financial ability na makabili ng bahay dito. Kung ako ang tatanungin mo, I think his key is probably fake." Kanina pa bumaba ng sasakyan si Maurice kasama si Judith, at medyo nahiya sila nang marinig ang akusasyon na baka peke ang susi. Kung tutusin, nadama nila na si Severin ay hindi magkakaroon ng paraan upang ma-afford ang isang villa doon ng malamang na ito ay napakamahal kahit na ang pagrenta nito. Ang mga susi na ginagamit dito ay natatangi at hindi maaaring pekein. "Tingnan ko ito." Malamig na tiningnan ng matabang security guard si Severin at tila nayayamot. Bahagyang ngumiti si Severin at iniabot ang susi. Matapos suriin ito saglit, kumunat ang noo niya at sinabing, "It's genuine." Biglang pumasok sa isip si Jada at agad niyang pinaalalahanan ang security guard. Wala bang serial number ang mga susi? Wala masyadong villa dito, kaya hindi mahirap alamin kung aling unit ito mula sa serial number. Not that it matters anyway, if it's fake, no amount of forging can make it genuine. If it turns that the real Isole. Naramdaman ni Patrick na may katuturan ang mga sinabi ni Jada. Agad na lumiwanag ang kanyang mga mata at sinabing, "Yeah, this guy. Siguradong nagnakaw ng susi sa kung saan at gustong pumasok dito para magnakaw ng gamit. Pero ang kulang sa kanya ngayong wala na siya sa kulungan. Kung maaari lang siyang humila ng mabilis at magnakaw ng ilang mahahalagang bagay, yayaman siya nang wala sa oras. Sinabi sa akin na ang ilan sa mga may-ari ng bahay dito ay may sariling likhang sining na nagkakahalaga ng milyon-milyon." Matapos tingnang mabuti ang susi, sinabi ng security guard, 808. "Hindi ba iyon ang pinakamalaking unit sa gilid ng bundok na may pinakamagandang lokasyon?" Agad namang natawa si Jada nang marinig iyon. "Hahaha, ninakaw niya yung susi for sure. Yun ay partikular na unit ng pinakasikat dahil sa pagmamay-ari ng Longhorns. Kaya lang, hindi na sila nakatira dito pagkatapos lumipat sa bagong tirahan sa Timog." "Haha, bravo, Severin. Hindi ako makapaniwala na sinamantala mo ang launch treat ni Mr. Henry at ninakaw ang mga susi ng kanyang villa. Alam mo naman sigurong hindi sila nakatira dito, kaya tinanggal mo ang mga susi sa kanya at nagplano kang tumira dito." Lalong tumawa si Easton pagkatapos marinig ito. "Marami akong nakitang walang hiyang tao noon, ngunit walang kasing hiya sa iyo." Tinuya din siya ni Lucy. "Nakakabaliw ka sa pagiging mahirap.
Hindi ko akalain na nagnakaw ka at nagnakaw ng susi. Ibig sabihin, hiniling mo sa pamilya ko na ibalik ang Doty. Pagkatapos ay bumaling siya sa 3 security guard na nasa harapan niya. Sa palagay ko dapat mong malaman na nangikil siya sa akin ng $170,000 ngayon. Pastahan ako na malinlang ka para papasukin siya kung pumunta siya rito gamit ang isang mas magandang kotse, tulad ng isang Audi o marahil isang BMW. Sa kabutihang palad para sa iyo, hindi niya napigilan ang kanyang sarili na gumastos ng anumang pera at bumili ng gayong mababang end na kotse. Pumayag din si Jada. Tama siya. Kung papasukin mo ang isang tulad niya at magnakaw siya ng mga gamit sa mga villa, sa tingin ko ay hindi mo kayang pasanin ang responsibilidad. Natakot ang 3 security guards sa narinig. Sa kabilang banda, hinatak ni Maurice at Judith ang mahabang mukha habang nakatayo sila sa isang tabi. Nagsimula silang magduda kay Severin at nagsimulang magtaka kung totoo ba ang mga akusasyon ng pagnanakaw niya ng susi. Tumingin si Judith kay Severin at mariing nagpa siya na paniwalaan ang kanyang anak. Sinabi niya kay Lucy at sa iba pa, itigil ang paggawa ng mga ligaw na akusasyon. Hinding-hindi gagawin ng anak ko ang ganoong bagay, kaya huwag mo siyang siraan kapag wala kang patunay. Siraan. Malamig na ngumiti si Lucy. Pinag-krus niya ang kanyang mga kamay sa kanyang dibdib at sinabing, ang susi na iyon ay ang patunay doon. Ano pang patunay ang kailangan mo? I share the same view too, sang-ayon ni Jada. Ang villa na ito ay nagkakahalaga ng halos $11 milyong, at ito ay pag-aari ng mga Longhorn. Walang ibang ebidensya ang maaaring mas tiyak kaysa rito. Tiningnan niya si Severin at ang iba pa ng may pag-aalipusta. Tahimik lang na nakaupo si Diane sa loob ng sasakyan, ngunit sa huli, hindi na niya kinaya ang mga pang-iinsulto at padabog na lumabas. Pagkatapos ay sinabi niya sa grupo ng mga tao, at paano kung hindi ito ninakaw ni Severin? Mayroon ba sa inyo ang may mga bola para tumayan yan sa amin? Diretsyong sinabi ni Easton, Nako, Miss Diane, curious ako kung saan mo nakuha ang mga bola para kumilos ng napakatigas. Walang sinuman sa iyong pamilya ang nagsalita para sa iyo ngayon. Sa tingin mo ba ikaw pa rin ang pinakamamahal nilang maliit na anak na babae? Masasabi ko, ikaw at si Severin ay lubos na magkatugma. Nakakamangha isipin na mahuhulog ka sa isang tulad niya. Dahil may naisip ka bang mali sa utak mo? Maglakas loob kang ulitin mo yan, damn it. Naikuyong ni Severin ang kanyang mga kamao at handang sumingil sa kay Easton nang ang huli ay gumawa ng mga hindi magandang pahayag tungkol kay Diane. Gayunpaman, pinigilan siya ng mga magulang ni Severin hanggat kaya nila at pinayuhan siyang iwasan ang pagiging mapusok. Swerte ka na wala ang mga bodyguard ko sa tabi ko ngayon, kung hindi, nakipag-ayos na ako ng score sa iyo para sa pangyayari ngayong umaga. Ngunit sino ang nagmamalasakit? Makakaganti rin ako sa iyo sooner or later. Malamig na bumantong hininga si Easton, at sinabi sa 3 security guard, huwag kayong tumayo dyan. Tumawag ng pulis. Siya ay dapat makulong sa bilangguan dahil sa pagnanakaw ng susi na iyon. Ang mas mataba sa 3 gwardya ay nagsabi, Sir, tinawag ko lang ang aming pinuno ng seguridad, at ang management ay tinatawagan na ngayon ang pamilya Longhorn upang suriin sa kanila. Makakatiyak ka na matatapos siya ng matagal dahil makumpirma natin na ninakaw niya ang susi. Hehe. Tapos magtatagal pa tayo dito. I can't wait to see this guy get at maaresto na naman. Hahaha, tumawa ng malakas si Easton, ang sarap sa pakiramdam. Kung hindi tayo dumaan dito, malamang na-wave na ang lalaking ito. Wala pang 1 minuto, personal na sumugod ang pinuno ng seguridad. Tumawag ka na ba ng pulis, sir? Dapat arestuhin ang lalaking ito dahil sa pagnanakaw ng susi na ito. Mayroon ng matibay na patunay na pag-aari ito ng pamilya Longhorn, agad na humakbang ang matabang security guard at nagtanong tungkol sa sitwasyon, ngunit ang sumunod na nangyari ay tuluyan na siyang natahimik. Binigyan siya ng backhand slap ng head ng security at sinabing, enough with your nonsense. Mr. Severin here is the new owner of Villa 808. Pagkatapos ay pinuntahan niya si Severin, at hinawakan ang susi sa palad niya,
at magalang na ibinigay kay Severin. "Sir, I'm very sorry na hindi alam ng subordinate ko dito na ikaw ang bagong may-ari. Hindi pa rin nakarehistro sa system ang sasakyan mo, kaya bahagi iyon ng dahilan ng buong hindi pagkakaunawaan." "Imposible, siguradong nagkakamali kayo." Hindi makapaniwalang bulalas ni Easton matapos marinig iyon. Tumalikod ang pinuno ng seguridad at sinabi kay Easton, tinawagan na ng management ang mga Longhorn, at kinumpirma nila na si Mr. Severin ay binigyan nila ng villa para manatili. Walang kamalay-malay na napaatras si Easton ng ilang hakbang. Nagsimula siyang mag-alinlangan sa kanyang pag-iral nang mabalitaan niyang ibinigay ni Henry ang isang mahalagang residential property kay Severin. That can't be. Itong mamaaling villa ay ipinamigay. Kumibot ang bibig ni Lucy at siya ay hindi makapaniwala sa narinig. Ang villa ay nagkakahalaga ng higit sa 10 milyon, at ito ay isang simbolo ng katayuan para sa sinumang nakatira doon. "Mr. Severin, patawarin mo sana kami sa hindi namin alam na low profile ka. Kasalanan din namin na hindi namin alam na binigay sa iyo ang villa." Natakot ang isa sa 3 security guard at nagmamadaling lumapit para humingi ng tawad. "Hehe, it's no biggie. Hindi mo naman inaasahan na malaman mo ang lahat, di ba?" Hamalakhak si Severin, at sinabing, "Tandaan mong ipasok ang numero ng plaka ko sa iyong system mamaya. Sana, matutunan mong huwag maliitin ang mga nagmamaneho ng Chevy sa susunod. Siyempre, tinitiyak namin sa iyo na hindi na namin uulitin ang parehong pagkakamali sa hinaharap, Mr. Severin." Pinunasan ng pinakamataba sa 3 ang malamig na pawis sa kanyang noo nang makitang walang sinisisi si Severin sa kanila. Pagkatapos ng lahat, ang mga may-ari ng bahay doon ay hindi mga tao na kanilang kayang saktan. At saka, kung may regalo sa kanya ni Henry ang isang villa na nagkakahalaga ng 11 milyon, halos tiyak na may higit pa sa kanya kaysa sa nakikita ng mata. "Ito ay binigay sa atin." Natigilan din sina Judith at Maurice. Talagang hindi sila makapaniwala na may magbibigay ng ganito kamahal na villa sa kanilang anak. Tumingin si Severin kay Easton at sa iba pa bago sinabing, "Tama ka. May mga scores pa na dapat ayusin sa pagitan natin, pero hahayaan ko muna kayong lahat dahil gumagabi na." Sumakay agad si Severin sa sasakyan nang matapos niya ang kanyang pangungusap. Agad namang pinapasok ng mga security guard si Severin at magalang na sumaludo sa kanya. "What's with Henry and Severin? Akala ko ba sinabi mo na kalalabas lang ni Severin sa kulungan?" Medyo natarante rin si Jada. Siya ay medyo mayabang nang magsalita para kay Easton at sa iba pa kanina, ngunit sa pagtatapos ng araw, ginawa lang niyang tanga ang sarili. Dahil iyon ang unang pagkakataon na nakatagpo siya ng ganoon, labis siyang nakaramdam ng sama ng loob bilang resulta. Oo, pero bakit siya tinatrato ni Mr. Henry ng tanghalian ngayon at bibigyan pa siya ng napakamahal na villa? Napakaswerte niya, lalong nagalit si Easton. Ang kanyang pamilya ay walang ganoong villa, at si Severin ay nakatira sa isa. Mapahamak siya, lalong nalungkot si Lucy. Pinili niya si Easton dahil mahirap si Severin kaya syempre ayaw niyang makitang maganda ang buhay ni Severin. "Don't worry, babe. I'll make him regret it. I'm guessing na ang pamilya Longhorn ay may utang na loob sa kanya at nagpas siyang bayaran iyon sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanya ng villa na iyon. Well, he can enjoy himself for now. There's enough time for me to get even with him in the future." Malamig na sabi ni Easton at may masamang tingin sa kanyang mukha. Kabanata 55. Hindi nagtagal ay minaneho ni Severin ang kotse patungo sa gate ng Villa 808. Napakalaki nito, at may isang garahe na espesyal na matatagpuan sa tabi ng pasukan. Ipinarada niya ang sasakyan doon, bumaba, at kinuha ang susi para buksan ang pinto. Hindi ko pinangarap na magkakaroon tayo ng pagkakataong manirahan sa ganoon kalaking villa. Nakaramdam ng emosyonal si Maurice nang mapatingin siya sa malaking villa na nasa harapan niya. Kumunat ang noo ni Judith. Sa palagay ko hindi namin kayang bayaran ang mga bayarin sa pamamahala para sa isang malaking lugar. Nakangiting binuksan ni Severin ang pinto.
Ipaubaya mo sa akin ang mga bagay na iyon. Gusto kong lumipat ka rito ng may kapayapaan ng isip, kaya huwag kang masyadong mag-alala sa lahat. Halika na, mahal. Ilipat na natin ang mga gamit natin. Naniniwala akong si Severin ay dapat gumawa ng ilang magagandang bagay para ibigay sa kanya ni Henry ang villa na ito. Napangiti si Maurice at sinabing, mukhang napakahusay ng medikal na kakayahan ni Severin at matagumpay niyang nailigtas ang buhay ni Henry. Maaaring hindi natin kayanin ang isang lugar na tulad nito kahit na magtrabaho tayo hanggang sa kamatayan, ngunit ito ay maaaring sulit na ipalit ni Henry. Tama, ilipat muna natin ang mga gamit natin. Dumidilim na, kaya dapat ayusin na natin ang lahat at hayaan ang lahat na pumili ng kani-kanilang kwarto. Kapag tapos na iyon, kukuha tayo ng masarap na pagkain sa labas. Ngumiti din si Diane. Ito ang unang pagkakataon sa loob ng 5 taon na nakaramdam siya ng tunay na kasiyahan. Sa wakas, hindi na niya kinailangan pang tumira sa maliit at masikip na lugar na iyon kasama ang kanyang anak na babae. Makukuha ko rin ba ang kwarto ko, inay? Inosenteng tiningnan ni Celine si Diane at nagtatakang nagtanong. Oo, syempre. Ang isang villa na kasing laki nito ay magkakaroon ng maraming silid, parehong sa itaas at sa ibaba. Nakangiting sabi ni Diane, ihahatid kita saglit para mapili mo ang kwartong gusto mo. Ayos na kami ng nanay mo sa ibaba. Dapat kayong tatlo ang kunin ang mga kwarto sa itaas. Hamalakhak si Maurice at idinagdag. Alam mo, nag-aalala ako kung ano ang gagawin kung lumabas si Severin sa kulungan na may napakaraming utang. Wala pa siyang bahay o asawa noon, ngunit ngayon, mayroon na siyang asawa at isang anak na babae, at maaari pa niyang tawaging tahanan ang napakalaking villa na ito. Napaka-surreal pa rin sa akin. Inilibot ni Judith ang kanyang mga mata. Tingnan mo, ikaw ay nasa tabi mo na may kagalakan. Tumawa si Maurice. Haha, hindi ba dapat ako malungkot? Nagbago ang lahat sa isang gabi. Hindi natin kailangang mag-alala na hindi na makakahanap ng mapapangasawa si Severin. Muling udyok ni Judith kay Severin. Ang mga Longhorn ay nagpakita ng labis na kabaitan sa iyo, at habang nailigtas mo ang buhay ng matanda, bihira ang sinumang magbibigay sa iyo ng isang lugar na matutuluyan. Palaging tandaan na gantihan sila ng parehong kabaitan na ipinakita nila sa iyo, naunawaan mo ba? Oo, Nay, naiintindihan ko. Dapat mas nag-e-enjoy kayo. Ngumiti si Severin at idinagdag, by the way, gagawa ako ng medicinal liquid para sa iyo bukas para magamit mo ito sa paghuhugas ng iyong buhok. Ginagaranti ako na ito ay magiging itim sa loob ng 1 linggo. Tingnan mo nagyayabang ka, mayroon bang isang bagay na kamangha-mangha? Todong ngiti si Judith, at tila lumaki siya ng ilang taon mula nang bumalik si Severin. Ang sigla ng kabataang iyon ay isang bagay na hindi niya naranasan sa nakaraan. Nangangahulugan ang pagbabalik ni Severin na hindi na niya kailangang mag-alala kung ayos na ba siya sa bilangguan o hindi. Haha, don't worry, expert ako pagdating sa medical matters, and I'm not bragging. You'll see for yourself pagdating ng panahon. Tumawa si Severin at iniba ang topic. Siya nga pala, Nay, kung may oras ako nitong mga susunod na araw, hihilingin ko sa isang tao na linisin ang lugar na ito. Pagkatapos ay maaari tayong mag-imbite kina Tita Marie at ang iba pa na pupunta para kumain sa isa pang 2 o 3 araw. Ituturing natin ito bilang isang maliit na housewarming party. At pagdating ng araw na iyon, ibabalik ko ang perang inutang natin sa kanila. Hindi, huwag kang mag-abala sa pag-hire ng mga tao. Makakatulong kami ng iyong ama sa paglilinis ng bakuran. Sa bagay, wala naman kaming gagawin. Sa lahat ng libreng oras na mayroon kami, hindi na kailangang gumastos ng lahat ng pera sa pagkuha ng mga tagapaglinis. Agad namang tinanggihan ni Judith ang ideya dahil ayaw niyang gumastos ng pera sa paglilinis ng lugar. Isang buntong hininga ang pinakawala ni Severin. Okay, inay. Habang nakatayo ang mga bagay, ang kanyang mga magulang ay kailangan pa rin ng dahan-daang umangkop sa pamumuhay tulad ng mayayamang tao. Iyon ay hindi nakakagulat, dahil ginugol nila ang kanilang buong buhay sa pagtatrabaho ng husto.
Napaka-unrealistic kung bigla niyang hilingin sa kanila na baguhin ang paraan ng pag-iisip kapag ito ay matagal nang nakatanim sa kanila. Nako, ang mga decors yun dito ay napakaranggal. Oo, parang bago ang mga sofa na ito. Wow, may bar dito. At may red wine din doon. Ang chandelier na ito ay malamang na nagkakahalaga ng daan-daan. I think it's more than that. I think it probably ay nagkakahalaga ng ilang libo. Pagpasok pa lang nila sa bahay, muling natulala ang matandang mag-asawa sa sobrang karangyaan sa loob. Ngumiti si Diane at pinaakyat si Celine, sinundan naman sila ni Severin. Ang living area dito sa taas ay kasing luwag ng nasa ibaba. May mga kwarto din sa magkabilang gilid ng corridor. Maraming ang kwarto ang lugar na ito, Severin pointed out. Isang off-handed na komento ni Diane. Buti naman at marami pang kwarto. Pwede ka nang magkaroon ng sarili mong kwarto kaysa matulog sa sahig. Hindi niya inaasahan na ang kanyang komento ay mag-udyok kay Celine na tumangala at titigan siya ng may kahina-hinala. Hindi ba dapat kasama mo si Itay sa pagtulog? Nawala saglit ang isip ni Diane. Tumingin siya kay Severin bago yumuko at sinabi sa kanyang anak, sino ang nagsabi sa iyo na dapat matulog na magkasama ang mga nanay at tatay? Bilang tugon, nagtanong si Celine, makakakuha ba ako ng isang maliit na kapatid na lalaki kung hindi kayo natutulog ng magkasama? Agad namang ngumiti si Severin. Don't worry, Celine, inaasar ka lang ni nanay. Sabay tayong matutulog paminsan-minsan. Oh, nakangiting sagot ni Celine na parang naiintindihan niya. Tumayo ulit si Diane at inikat ang mga mata kay Severin. Bumalik tayo sa pagpili ng ating mga silid. Hindi nagtagal, lahat ay pumili ng kanilang mga silid, at silang tatlo ay nasa tabi ng isa't isa. Sa ganitong paraan, naisip ni Severin, kaya ko silang alagaan dahil nasa tabi lang nila ang kwarto ko. Sa sandaling iyon, hinanap ni Blade ang Supreme Commander ng Draco Hall. Aking kapatid, ito ay nagpakita mismo, ito ay lumitaw. Ang lalaki, si Larry Dune, ay dahan-daang humihigop ng tsaa. Nang makita ni Larry ang naguguluhan na hitsura ni Blade, sa wakas ay inilapag ni Larry ang tasa ng tsaa sa kanyang kamay sa mesa. Tingnan mo ang iyong sarili. Ano ang pumasok sa iyo? Pagkatapos ay sinabi ni Blade, Supreme Commander, ang singsing na binanggit mo. Nandito na, ang Draco Dios. Lumitaw ang singsing. Draco Dios, ang Draco Dios ring. Isang pagtataka ang bumungad sa ekspresyon ni Larry at agad siyang tumayo. Kumunat ang noo niya at nagtanong, sigurado ka bang hindi ka nagkamali ng iba para dito? Nagpakita ba ang Draco Dios ring dito sa ating lungsod? Kung totoo iyon, hindi ba ibig sabihin na ito na ang pagdating ng Supreme Leader ng Draco Dios Temple? Oo, ito ay ang Draco Dios ring. Ipinakita mo sa amin ang singsing na iyon noon, at sinigurado kong tiningnan na mabuti ngayon. Ito ay hindi maaaring iba kundi ang Draco Dios ring. Sabi ulit ni Blade. Anong uri ng tao ang ating pinakamataas na pinuno? Pinag-isipan ito ni Larry at nagtanong pa. Siya ay isang ordinaryong ngunit gwapong binata na nasa edad na 20. Naalala ni Blade ang nangyari at sinabing, marahil ay dapat kong sabihin sa iyo ang lahat ng nangyari sa araw na ito ng mas detalyado. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi ni Larry, kung ipinakita ni Henry ang ganoong mataas na pagpapahalaga sa kanya, malamang na alam niya na ang ating pinakamataas na pinuno ay hindi maliit na prito. Alam mo ba kung saan siya tumutuloy? Dapat tayong magdala ng isang tao roon upang salubungin siya. Pagkasabi noon, medyo nasa sabik niyang sinabi, dumating na ang ating Supreme Leader. Alam mo ba kung ano ang ibig sabihin nito, Blade? Ano ang ibig sabihin nito? Bakas sa mukha ni Blade ang pagtataka. Lahat kayo ay matapang at walang utak. Nangangahulugan ito na hindi na natin kailangang matakot sa dalawang kalaban na iyon sa hinaharap. May posibilidad na tayo ang maging tunay na pinuno ng underground forces ng Brookborn. Sabi ni Larry. Tuwang-tuwa si Blade sa narinig at agad na sinabi, oh yeah. Bakit hindi ko naisip iyon? Nandito na ang ating Supreme Leader, kaya wala tayong dapat ikatakot kung handa siyang tulungan tayo. Tama, tumango si Larry. Naniniwala ako,
Tiyak na may kakaiba sa kanya, kung hindi siya magiging pinuno ng 12 bulwagan. Pagkatapos ay nagutos siya, lumabas at alamin kung saan siya nakatira. Huli na ngayon, ngunit maaari nating dalhin ang ating mga tauhan upang bisitahin siya bukas o sa makalawa. Alalahanin na ang ating pinakamataas na pinuno ay ang ating banal na pag-iral. Ingatan ang inyong mga salita sa lahat ng oras at iwasang makagalit sa kanya sa anumang paraan. Sa ibang lugar, si Severin ay nagmamaneho sa kalsada nang mamataan niya ang isang restaurant na medyo pinalamutian ng masarap. Nagpasya siyang doon na sila maghapunan. Pagkababa nila ng sasakyan at nakita ang palamuti ng restaurant mula sa malayo, napakunot ang noo ni Judith at bumulong kay Maurice, mukhang super mahal ang lugar na ito. Si Severin, Diane at Celine na nauna sa paglalakad. I think it's for the best if you don't bring that up. I'm guessing na ang mga damit na binili ni Severin para sa atin ngayon ay kasing mahal, kung hindi lang 85,000 dolyar ang natitira niya mula sa 170,000 na hinihingi niya sa mga Orwell. Tiyak na mahal din ang kotse, at sa tingin ko ay nasa 10,000 dolyar na iyon. Napabuntong hininga si Judith sa gulat at kinailangan niyang pigilan ang sarili sa pagsigaw ng takot na takot. Masasabi niyang mamahalin ang mga damit dahil sa ganda ng kalidad nito, ngunit hindi niya ito masyadong inisip noon. Nang muli niyang isipin iyon, nakaramdam na siya ng lamig sa kanyang gulugod. Nang makita ni Maurice na malapit nang umiyak si Judith, nagmamadaling tinakpan ni Maurice ang kanyang bibig at saka sinabing, 5 taon na nagdusa si Diane. Karapat-dapat siyang makuha ang magagandang bagay sa buhay. Ito rin ang gusto ni Severin, at first time na i-treat sila ni Celine sa isang pagkain. Ipikit mo lang ang isang mata kong mahal. Huwag masyadong magulo kapag dumating na ang pagkain, okay? Siguraduhin mong kalmado ka. Tumango si Judith, at tuluyang binitawan ni Maurice ang kamay niya. Bumantong hininga, masyadong malaki ang agwat sa pagitan ng mayaman at mahirap. Si Diane ay nagmula sa isang mas mataas na klase ng pamilya, at pakiramdam ko ang ating anak ay hindi sapat para sa kanya. Napaluha si Judith, but that doesn't change the fact that she's a good woman. Pinalaki niya mag-isa si Celine nang hindi sinasabi sa atin, at tinulungan pa niya tayo sa kabila ng mahirap na buhay. Kailangang tretuhin siya ng mabuti ni Severin mula ngayon. I think he's already mature enough para malaman na ito ang landas na pinili niya. Bahagyang ngumiti si Maurice. Lolo, Lola, bilasan niyo. Tumakbo si Celine sa pinto ng restaurant at tumalikod para himukin sina Maurice at Judith. Okay, pupunta na kami dyan. Tuwang-tuwang sagot ni Maurice. Napakagandang babae ni Celine. Napakaganda niya. Nakangiting sabi ni Judith. Pagdating nila sa restaurant, dinala sila ni Severin sa isang lamesa sa tabi ng bintana at umupo. Welcome, sir. Heto ang menu. Lumapit ang isang waitress at inabot ang menu kay Severin. Tiningnan ni Severin ang mga ulam na nakalagay dito, at hindi niya napigil ang sumimangot. Ang mga pinakamurang pinggan ay nagkakahalaga ng halos 100 dolyar, habang ang mas mahal ay nasa 100. Tulad ng para sa red wine, ang hanay ng presyo ay halos 1,000 hanggang 4,000 dolyar bawat bote. Natakot sana siya sa mga ganoong presyo 5 taon na ang nakalilipas, ngunit naramdaman niya ngayon na ito ay isang maliit na halaga kumpara sa nakakahilo na numero na nakapaloob sa bank card. Mag-order ka ng kahit anong gusto mo, honey. Inilapag ni Severin ang menu sa mesa at sinabi kay Diane. Masasabi ni Judith na ang mga decors yun doon ay napakaganda. May isang entablado na may piano sa hindi kalayuan, at isang pianista ang kinuha para tumugtog ng ilang musika. Normal lang noon na mag-alala siya na masyadong mahal ang pagkain doon. Iniunat ni Judith ang kanyang leeg upang silipin ang presyo, at agad na lumungkot ang kanyang mukha. Sa kasamaang palad, sinabihan siya na huwag magsalita tungkol dito at ngumiti ng alanganin habang sinasabi kay Diane. Sige at umorder ka ng kahit anong gusto mo, Diane. Ang mga ilang taon na ito ay napakahirap sa iyo, kaya hindi mo na kailangang magpigil sa unang pagtrato sa iyo ni Severin. Naghanda na si Maurice sa mga presyo ng pagkain doon. Kung tutusin,
kakaunti ang tumatangkilik sa establishmento na iyon dahil ito ay lampas sa pinansyal na paraan ng mga ordinaryong tao. Ang mga mayayamang negosyante ay tila ang tanging mga customer doon. Matapos makita ang presyo, gayunpaman, hindi pa rin niya napigilan ang kanyang pagsimangot habang dinampot niya ang tsaa sa mesa at nagbuhos ng isang tasa. Tumangala lang si Dayan sa matandang mag-asawa at naramdaman niya ang kanilang pagkabalisa, kaya napangiti siya at sinabing, "I don't feel like eating oily food, Severin. How about we go someplace else?" Sa pagkakataong iyon, isang mayamang binata ang nagkataong dumaan kasama ang kanyang barkada, at agad na nagliwanag ang kanyang mga mata nang makita si Dayan. Agad naman siyang ngumiti, kamangha-manghang palusot, "Magandang babae. Kung hindi mo ito kayang bayaran, sabihin mo lang. Huwag kang magdahilan na ayaw mo ng mamantika na pagkain." Naghahain sila ng mga imported na ulam dito, kasama ang abalon at isda. Lahat ay masarap, at ang sopas ay hindi ganoon kamantika, hindi ba? Hindi ko akalain na bibilhin ng waitress ang iyong dahilan. Umasim ang mukha ni Dayan nang marinig ang sinabi ng lalaki at malamig siyang bamulong, "Kakayanin ko man o hindi kumain dito ay walang kinalaman sa iyo, hindi ba?" Iniunat ng mayamang binata ang isang hintuturo at inilagay ang isa pang kamay sa likod ng upuan sa tabi ni Dayan. Bahagya siyang yumuko at ngumiti ng mapakla habang ikinakaway ang kanyang daliri at sinabing, "Hush now, babe. It has everything to do with me because I've fallen for you at first sight. If you promise to come with me tonight, I'll pay for your meal in return. You can order whatever you like." "Haha, para sa'yo yan si Norman." Tumawa ang isang lalaki sa likod niya. "Ang ganda ng mata mo, Norman. Ang ganda niya." Ang isa pang chubbier na lalaki ay tumawa ng walang pakialam na hindi magiging masaya sina Dayan at Severin. "Hehe, dahan-dahan lang. Dinala ko lang sila dito para kumain kasi alam kong kaya ko." Bahagyang ngumiti si Severin at magalang na sinabi sa mga lalaking iyon, "Kaya, sa palagay ko, dapat na kayong umalis sa pinakamalayo hanggat maaari ngayon, kung hindi, maaari mong makita ang iyong sarili sa isang posisyon kung saan hindi mo kayang tiisin ang mga kahihinatnan." "Wow, sa tingin mo ba ay hindi ko kakayanin ang mga kahihinatnan?" Lalong naging abusado ang lalaking tinawag ng iba na Norman nang marinig iyon. "Hahaha, ang salita ko ay ebanghelyo dito sa mga bahaging ito. At saka, hindi lang kita kinakausap. Tinatanong ko ang magandang babae dito. Hindi mahalaga kung hindi ka sumasang-ayon. Ang mahalaga ay sinabi niya na oo." Nagdilim ang ekspresyon ni Severin at tinapunan niya ng malamig na tingin ang lalaki. Isang nakamamatay na tingin ang nagsimula ng lumitaw mula sa kaibuturan ng kanyang mga mata, at hahampasin na sana niya ang lalaki na walang kabuluhan kung hindi dahil sa presensya ng kanyang mga magulang at anak na babae doon. Ginawa niya ang kanyang makakaya upang sabihin sa kanyang sarili na pinakamahusay na huwag pansinin ang isang tulad na peste at pagkatapos ay magalang na sinabi, "Sasabihin mo ba sa akin na ang opinyon ko ay hindi mahalaga kapag ako ang kanyang lalaki?" "Oh, nakikita ko." Inayos ng lalaki ang kanyang poster at nagkunwaring nagulat, ngunit pagkatapos ay nagkibit balikat siya at may masungit na ekspresyon sa kanyang mukha. "Sorry to break it to you, but I've taken a liking to her." Ang hot pa rin niya kahit nanay na siya. That's my type." Pagkatapos ay bumaling siya kay Dayan at sinabing, "Huwag kang mag-alala, mahal. Maaari mong kainin ang lahat ng mamahaling ulam dito. Marami pa akong pera. Maaari kong hayaan ang iyong pamilya na tamasahin ang pinakamasarap na pagkain kapalit ng pagpayag mo sa akin na magsaya sa iyo ngayong gabi." Walang hiya, nagngangalit si Dayan at namumula ang mukha sa galit. Tumayo siya kaagad at sinabing, "Sa ibang lugar na tayo, Severin. Nawalan na ako ng gana nang makita ang malaking ipis na ito. How dare you fucking call me a roach? Inalok ko lang na i-treat kita ng pagkain dahil nabighani ako sa iyo. Sino ka sa tingin mo?" Nang marinig ni Norman na tinawag siya ni Dayan na ipis, naramdaman niyang napahiya siya ng husto sa harap ng kanyang mga kaibigan at itinaas ang kamay para sampalan siya. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel.
Filipino novel. Maraming salamat po. Sa isang kisap mata, napaupo si Norman sa sahig matapos hawakan ni Severin ang braso niya na parang isang pares ng bakal na pang-ipit, mahigpit na hinawakan ang kanyang palso at pinipigilan siyang gumalaw kahit isang pulgada. Ginagawa na ni Severin ang lahat ng kanyang makakaya upang tiisin ang buong sitwasyon, ngunit hindi ito binitawan ng lalaki at patuloy na lumampas sa kanyang mga hangganan, hanggang sa sampalan pa ang kanyang babae. Hindi niya napigilan ang sarili na magalit kapag umabot na sa ganito. Ang isang lalaking nasa katayuan ni Severin ay hindi kailanman mang-aapi sa babaeng nagdusa ng 5 taon para sa kanya. Nagbigay ng kaunting puwersa si Severin at nabali ang braso ng lalaki sa isang malutong na snap. Arg! Ang mga ugat sa noo ni Norman ay nagumbok dahil sa matinding sakit, at ang kailangan lang ay kaunting sisad para bumagsak siya sa lupa. Masakit! Tumutulo ang butil ng malamig na pawis sa noo ni Norman. Hindi niya akalain na magiging ganoon kalakas si Severin na mabali ang braso niya sa isang simpleng pagkakahawak. Norman, anong nangyari? Ayos ka lang ba? Ang kanyang mga kaibigan ay labis na natakot, ngunit dahil sila ay mga kaibigan sa patas na panahon, walang sino man ang nang-ahas na sumulong at lumaban. Nakasagasa lang sila at tinulungang makatayo si Norman. Nabali. Ang braso ko, dapat na nabali. Napakasakit. Napangiwi si Norman sa sakit. Hoy Fatso, lumabas ka at sabihin sa mga bodyguard ko na pumasok. Hindi mo ba alam kung ano ang gagawin kung mangyari ang ganitong bagay? Agad namang napagtanto ng matabang lalaki na naghihintay sa labas ang mga bodyguard ni Norman, kaya agad siyang tumakbo palabas ng may pagtataka. Lahat kayo ay masama. Gusto mong sampalan ang nanay ko, kaya buti na lang at lumaban ang tatay ko. Tila hindi natakot si Celine at pumalakpak pa sa gilid. Ito ay masama, Severin. Nahirapan ka na naman. Bumaba ang ekspresyon ni Diane habang nag-aalalang bumulalas. Ngumiti ng mahina si Severin. Nakita mo kung ano ang nangyayari, di ba, honey? Sinampal ka na sana niya kung wala akong ginawa. Wala akong pakialam kung target ako ng mga tao, pero mas gugustuhin ko pang mamatay kaysa hayaang may mangbuli sa asawa ko. Ang kanyang mga salita ay nag-iwan kay Diane na nakaramdam ng pagkalabos sa kanyang puso. Walang humpay ang lalaki at hindi alam kung kailan siya susuko kahit na nilinaw niya na gusto niyang pumunta sa ibang lugar. Ang lahat ng mga palatandaan ay nagtuturo sa posibilidad na hindi niya sila papayagang umalis hanggat hindi niya nakukuha ang kanyang gusto. Parehong nag-aalala sina Judith at Maurice at nalilito kung ano ang dapat nilang gawin. Biglang may naisip si Judith at sinabi kay Severin, Severin, kailangan mong tawagan si Mr. Henry at humingi ng tulong sa kanya. Sinabihan lang ng lalaking iyon ang kanyang kaibigan na tawagan ang kanyang mga bodyguard. Hindi mo kayang lahat sila mag-isa. Nagkibit balikat si Severin. Huwag kang mag-alala, inay. Kaya ko pa rin silang harapin. Itinuro sa akin ng isang savant ang maraming bagay sa bilangguan, at magiging madali para sa akin na makitungo sa mga taong ito. Hindi natin maabala si Mr. Henry para tulungan tayo sa lahat, at saka, gabi na. Ang mga tao ni Mr. Henry ay hindi makakarating sa oras kahit natawagan ko sila. Pagkasabi noon ay naghilamo si Severin sa kanyang mga kamay at naglakad papuntang koridor para hintayin ang mga bodyguard. Nasaan ang tanga na nagbali ng braso mo, Mr. Norman? Bubugbugin ko siya hanggang mamatay. Galit na sabi ng isang kalbong lalaki habang nagmarcha papasok kasama ang 3 pang lalaki. Ayan, iyan ang lalaking iyon doon. Gusto kong baliin mo ang kanyang mga paa. Nagnganga ang ngipin ni Norman at tinuro si Severin gamit ang hindi nabali na kamay. Pagkatapos ay idinagdag niya, at saka, gusto kong kunin mo ang babaeng iyon sa tabi niya at itulak siya sa aking kotse. I swear I'll get on top of this poor but pretty bitch today. Si Norman ay hindi sapat na hangal o matapang nasaktan ang mga mula sa mayayaman at makapangyarihang mga pamilya. Nang makita niya ang paraan ng pagtingin ni Diane sa menu at narinig niyang sinabi nito na gusto niyang pumunta sa ibang restaurant, nadama niyang tiyak na ang buong pamilya ay isang grupo lamang ng mga mahihirap. Pagdating sa mga mahihirap, maaari niyang ebuli ang mga ito hanggat gusto niya,
at hindi magiging problema para sa kanya na palihim na patayin ang mga miyembro ng kanyang pamilya sa ibang pagkakataon. Okay, sir, ipaubaya mo na lang sa amin. Sabi ng kalbo habang tinatapik ang dibdib. Agad namang humakbang ang apat patungo kay Severin, habang si Dayan naman ay nakakunot lang ang noo at tinakpan ang mga mata ni Celine. Kabanata 60. Ikinalulungkot ko na ang aking anak na gumanti ng medyo malupit kanina, ngunit ang iyong mabait na sir dito ang unang nagsimula. Paano kung umupo tayo at pag-usapan ito? Babayaran namin ang mga gastusin sa pagpapagamot. Agad na nagsimulang humingi ng awa si Judith nang makita niya iyon. Hehe, no can do, old lady. I'm priceless. Kakayanin mo ba ang mga gastusin ko sa pagpapagamot? Kung kaya mong umubo ng 1.5 milyon, then by all means do it. Natawa si Norman nang makita ang kilos ni Judith. Napatulala si Judith nang marinig ang kabuuan na iyon. Ito ay sadyang napakalaki. Lumapit sa kanila ang apat na bodyguard at akmang sasalakay na, ngunit sunod-sunod na pinatumba silang lahat ni Severin bago pa sila makagawa ng anuman. Napangiwi silang apat sa sakit sa lupa. Paano ito posible? Hindi ba kayong lahat ay mga mersenaryo? Gaano kayo kawalang kwenta na mga mersenaryo? Gulat na gulat si Norman nang makita ang nangyari. Sir, he's too skilled. We're no match for him. Sigaw ng kalbong lalaki habang nakayuko sa sakit. Hinawakan ng isa pang bodyguard ang kanyang dibdib at sinabing, Sir, bali yata ang tadyang ko. Ga, masakit. Sa tingin mo napakagaling mo ha. Teka lang. Hindi pa rin nagpahuli si Norman at kinuha ang kanyang cellphone para tawagan ang kanyang ina. Sumigaw siya ng malakas at sinabing, Ma, may nang-aapi sa akin. Hik, dalhin mo na rito ang iba pang bodyguards. Siguraduhin mong mas marami kang dadalhin dito. Ang galing talaga nitong lumaban, at nabali pa ang braso ko. Tuldok, oo, dalhin mo ang head ng mga bodyguard ng pamilya natin. Ang mga bagong bodyguard sa paligid ko ay manloloko. Kung saan sila ay walang silbi. Nakinig si Severin sa mga reklamo ni Norman at nakita niyang nakakatawa ito. Ang mga bodyguard na iyon ay sinanay na mga individual, at hindi mga pandaraya, at sila ay sapat na malakas upang madaig ang sinumang ordinaryong tao ng madali. Sa kasamaang palad, para silang langgam sa mata ng taong tinuruan ni matandang Wako. Pagkatapos tapusin ang tawag, tinitigan ni Norman ng masama si Severin at sinabing, tapos ka na. Tapos na ang lahat para sa iyo. Bumangon ka, magbabantay tayo sa labas para hindi sila makatakas. Inutusan ni Norman ang kanyang mga tauhan at malungkot na naglakad palabas. Takot na takot ang mga waitress sa nangyari. Samantala, ang isa pang service crew ay tumatawag sa kanilang amo. Lumapit ang waitress at nahihiyang nagtanong, Sir, gusto mo pa bang order? Bakit hindi? Tumingin si Severin sa kanyang pamilya at sinabing, Nay, Itay, huwag po kayong matakot. Maupo ka lang at mag-enjoy sa pagkain ninyo. Kahanga-hanga ako, pagkatapos ng lahat. Okay. Awkward na ngumiti si Judith pero medyo nag-aalala pa rin. Ito naman, pakiusap. At ito. Gusto ko ang pinakamahal na pagkain. Nako, gusto ko ring mag-serve ng mga lobster na ito. Tungkol naman sa red wine, sa tingin ko dalawa muna ang kukunin namin sa ngayon. Alam naman ni Severin na walang kwenta ang pag-utos sa kanyang mga magulang, kaya't siya ay nagpatuloy sa pag-order ng iba't ibang ulam. Ang kabuuang gastos ay malamang na ilang libo man lang. Sige po sir, malapit na pong maging handa ang pagkain nyo. Napasulyap ang waitress kay Severin at naramdaman niyang kakaiba ang ugali nito. Sa paghusga sa kung gaano siya kakalmado kahit na alam niya na ang ibang lalaki ay tumawag ng higit pang mga lalaki, malamang na si Severin ay hindi ordinaryong tao. Kakain tayo ng malalaking lobster, Nay. Masarap ba ang lobster? Hindi ko pa nasubukan. Halos maglaway na si Celine nang tingnan niya ang malaking lobster sa menu.